Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Taong 2000 nang umuwi ako sa aming bayan sa may Dumaguete. Doon ako nagtrabaho bilang isang bulantero. Naghahakot ako ng mga paninda na RTW, mga tsinelas at kagamitan sa bahay mula sa bodega na ibabiyahe ko naman sa iba't ibang panig ng mga suki namin. Hindi sa pagmamayabang. Malaking kumpanya ang pinagtatrabahuhan ko. Sa aking pagbibiyahe ay hindi sinasadyang nasiraan ako ng sasakyan. Madalas naman itong nangyayari, lalo na kapag malayo ang aking kailangang pagtindahan. Nakakarating kami sa masusukal na probinsya. Kung minsan ay tumatawid pa kami ng dagat. Sa dami ng inihahatid kong produkto, pabalik-balik, nasanay na akong mangupit. At nang iilan sa mga tuna, ibibenta ko naman sa murang halaga. Parang dagdag kita ko na din kahit papano. Ngunit kapag kasama ko ang aking helper na si Rico, ay madalas niya akong sawayin. Kapag nahuli daw ako ng aming amo, ay tiyak tanggal ako sa trabaho. Tinatawanan ko lang siya. Ang aking dahilan ay malalaman lang naman to ng aming amo kapag isusumbong niya ako. Isang araw, nakita akong matrapik sa parting yun ng highway. Kaya't hindi na ako nag-antay pa. Pinaharurot ko na ang sasakyan ko patungong sangang daan. Sa simula, dahan-dahan lang ang pagpapatakbo ko, lalo na't bako-bako ang kalsada. Tila daanan lang ito ng kalabaw dahil sa lalim ng mga nadadaanan kung hindi patag na lupa. Nagpatuloy pa rin ako hanggang sa muli akong makarating sa isang mas malawak pang highway na malapit naman sa tabing dagat. Nagulat ako nang basta na lamang itong tumirik sa kalagitnaan ng kalsada. Huminto ang sasakyan at pinakiramdaman ko ang paligid. Wala pa namang tao. Malutong akong napamura at dali-daling bumaba. Napagtanto ko pang dapa din ang unahang gulong ng aking sasakyan. Kung kaya't natadyakan ko na lamang to sa labis na inis. Wala pa naman akong dalang reserbang gulong at wala ding kagamitang pampalit. Kung kailan pa, kailangan mo. Sinubukan kong tawagan si Rico na sa pagkakaalam ko ay day off niya ng araw niyon. At alam kong nakatira lang din ito sa malapit. Nakakainis lang dahil hindi man lamang nito sinasagot ang tawag ko. Nag-text ako sa kanya at saka inilibot ang tingin sa buong paligid. Puno ito ng mayayabong nakakahuyan. Napalingon ako sa paligid at nanlumo nang wala akong makitang kahit na isang bahay man lamang na mapagtatanungan. Kung maglalakad naman ako pabalik sa bayan, ay siguradong malayo. Baka nakawin pa ang dala kong produkto. Yari ako nito sa amo ko. Dahil doon ay nag-antay ako ng ilang oras. Hanggang sa sumapit ng dapit hapon. Bumaba ulit ako sa sakyan nang
mapansin akong naglalakad patungo sa aking kinaroroonan. Mukhang pauwi ng isang ito dahil may bitbit pa siyang animoy flashlight. Medyo malamlam ang liwanag nito, kaya hindi ko gaanong maaninagan ang mukha niya. Sa tingin ko nga, parang mahina ang battery ng kanyang flashlight. Naaandap-andap lang ang liwanag. Ganun pa man ay hinintay ko pa rin siyang makalapit hanggang sa tuluyan na kaming magkaharap. Isa sang lalaki. May hawak na flashlight sa kaliwang kamay, samantalang may hawak ng plastic sa kabila na hindi ko alam kung anong nasa loob. Binati ko ang lalaki at nagtanong kung may talyar ba sa unahan. Sabi ng lalaki ay walang pagawaan ng sasakyan sa lugar nito. Ngunit pwede niya raw akong tulungan. Pwede niya raw akong patuloyin sa bahay niya upang magpalipas ng gabi. At kinabukasan niya na lang daw ako hahanapan ng katuwang para maitulak ko pabalik sa bayan ng sasakyan. Pumayag ako sa sinabi niya. Kinuha ko lamang ang mahalagang gamit ko at siniguradong walang makabubukas ng truck. Saka ako lumapit sa lalaki. Ilang sandali pa ay nagpakilalang lalaki. Siya si Darwin. Napansin ko ang saya niya habang naglalakad. Para bang iniisip niya na mayroong nagbigay ng labis na tuwa sa kanya. Habang naglalakad ay pinapakiramdaman ko naman si Darwin. Masiglahin siya. Masaya. At medyo magaan ang hakbang habang kami naglalakad. Lihim na rin akong nagpasalamat dahil may nakita akong taong pwedeng makatulong sa akin sa lugar na ito. Hinayaan ko lamang si Darwin at nagpatuloy kami sa paglalakad. Medyo malayo-layo na kami, ngunit wala pa rin akong natatanaw na ilaw ng sinasabi niyang bahay niya. Kinabahan ako at saka pinagmasdan ko ang lalaki. Ewan ko ba kung bakit bigla akong kinabahan nang makita kong kakaiba yata ang itsura ng anino niya kapag naliliwanagan ng bilog ng buwan. At bakit ngayon ko lamang ito napansin? Bumagal ang aking paglalakad at hinayaan si Darwin na mauna. Nang mapansin kong abala sa pagsipol-sipol, ay sinimplihan ko lang ang aking galaw at lumihis ng daan saka nanginginig na umakyat sa isang malaking puno. Kalalaki kong tao, ay matatakotin ako. Doon ako nag-antay hanggang sa mapansin ni Darwin na wala ako habang pabalik ito sa kinaroroonan niya. Alam ko namang hindi niya ako basta mahahanap, basta't huwag lamang siyang titingala. Dahil doon ay sobrang nababalsa ako. Natatarantang hinanap niya ako, kung kaya't mas lalo ko pang ipinagsiksikan ng aking katawan sa loob ng kakahuyan. At ilang sandali pa'y kinilabutan ako nang tawagin niya ang pangalan ko. Siguro naman, hindi na niya ako nakikita sa pinagtataguan ko. Nanlaki na lamang ang aking ulo nang marinig ang nanghihinayang niyang boses. Saan daw ba ako nagsusot? At basta na lamang akong nawala. Sana naman daw ay hindi ako kagaya ng nauna niyang naiisip na purong imahinasyon lang pala. Hindi ko tuloy lubos maisip kung ano bang pinagsasabi ni Darwin. Nanghihinayang siyang basta na lang ako nawala. At bakit parang kabado siya? Aswang ba siya? Dahil doon ay nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. At baka nga aswang si Darwin
At dahan niya ako lantakan kapag nalinlang niya ako. Nanginginig ang aking tuhod. At mas lalong hindi ko na maiwasan pang pagpawis ng malapot. Labis-labis ang pagkatakot ko. Kaya naman bigla akong napasiksik sa sanga nang mapansing may iba na namang paparating na mga tao. Gusto yatang umakit ng lahat ng dugo ko sa ulo. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang kailangan nila sa akin. Ngunit nang makita kong kumukulo ang langis na nasa bulsa ko, ay nakumpirma kong aking hinala. Aswang na si Darwin. Marahil, maging ang mga kasama nito. Pinigilan ko ang aking paghinga. At nag-ala-estatwa na lamang ako sa puno. Kahit ang pagkurap ay halos hindi ko na ginawa sa labis na takot sa kanila. Umaasa akong may ibang tao mapapadaan doon na pwedeng makatulong sa akin. At tila sinagot nga ang aking hiling dahil maya-maya pa ay may paparating na sasakyan galing sa kung saan. Nagsitabihan kaagad ang mga tao na dumating at kausap ni Darwin. Hinuha ko. May ibang kasama ang driver ng kotse, kaya sinamantala ko ang pagkakataon at nagkukumahog sa pagbaba sa puno. Narinig ko ng binati nila ang mga nasa loob ng sasakyan. Ngunit maya-maya lamang ay pinagkaguluhan na nila ang mga ito. Nagsigawan ng sakay ng nasabing kotse. Napakiwari ko ay magkasintahan. Hindi ako makagalaw nang makita kong hinila nila palabas ang dalawa at pareho pang nagmamakaawa. Ganun na lamang ang takot ko. At kitang-kita ng dalawa kong mata kung paano sila pinagtulungang dalhin sa isang maliit na tila kalsada na nagdudugtong pala sa isang maliit na baryo. Napasingap ako sa labis na gulat. Nagawa ko pa kasi silang sundan nang hindi nila ako napapansin. Gimbal na pumainan lang ang sigaw ng dalawa. Nang itali nila ang mga ito sa isang mahabang kawayan gamit ang alambre. Tinakasan ng kulay ang aking mukha nang malaman ko may nakapansin pala sa akin. Bigla kasing naging mabangis ang kanilang mukha matapos akong ituro at hinabol ako sa abot ng kanilang makakaya. Sa pangunguna pa ni Darwin, inilapag nila ang dalawang bihag nila. At wala akong nagawa kung hindi ang magtatakbo palayo sa takot na baka maabutan nila ako. Halos maubusan ako ng hininga sa bilis ng aking pagtakbo. Pakiwari ko'y mamamatay na ako kaagad sa labis na takot. Dali-dali akong nagtago sa isang tabi matapos akong makahanap ng maaaring mapagtaguan. Inaamoy-amoy nilang paligid. Nang hindi sinasadyang mapatingala sila sa buwan. Dito ako labis na kinilabutan. Dahil nakita ko kung papaano sila nagkikisay. At sumisingasing. At saka nagbago ng anyo. Humaba ang kanilang mga braso at binti. Maging ang kanilang mga kuko at dila. Tumutulo ang malapot na haway mula doon. At mas lalo silang nagwawala dahil sa matinding gutom. Tila tigring umatungal ang lahat kaya natakot na ako ng gusto para sa kaligtasan ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Dahil naunahan na ako ng pagkatulala. Pakiramdam ko'y wala na akong matatakbuhan pa. Nilukuban ako ng takot.
nang mapagtanto kong papalapit ang isa sa kanila sa aking kinaroroonan. Hindi ko alam kung ano nga bang dapat, lalo na hindi pa man niya ako nakikita ay nakatitig na siya sa aking pinagtataguan. Nangangatog sa takot na isiniksik ko ang aking sarili at lalo pa sa aking pinagtataguan. Gusto kong maglupasay sa iyak, ngunit wala talaga akong magawa. Bago pa man mahawi ng isa sa kanilang aking kinaroroonan, ay narinig na nilang nagkakagulo sa lugar kung saan nila iniwan ang kanilang mga naunang bihag. Kimbal na napaitad ako nang magkanya-kanya sila sa pagsigawan at tinakbo ang kanilang mga kasamaan. Nang tinangka kong sumilip, nagulat ako ng husto sa aking nasaksihan. Dinala pala nila sa di kalayuan ang dalawang nahuli at pinagtulungang lantakan. Dumanak ang dugo sa kalsada at tapos wakwakin ang dibdib ng mga ito. Naawa ako sa babae dahil nakatirik pa ang kanyang mga mata habang mahinang nagmamakaawa. Na sana'y patayin na lang sila sa mas mabilis na paraan. Pakiramdam ko, ako ang kinakating ng mga aswang dahil sa ginawa nila sa dalawa nilang biktima. Napatras muli ako at ginawa ang lahat para huwag akong mahuli. Sa unang pagkakataon ay umiyak ako ng todo. Halos mawalan ako ng lakas habang pinakikiramdaman ang mga nilalang na nilalantakan kanina ang magkasintahan na padaan lamang sa lugar nito. Alam kong kailangan ko silang labanan dahil hindi ako makakalabas sa lugar nito kapag hinayaan ko silang lamunin ako ng matinding takot. Kaya naman tumayo ako at walang ingay na lumabas mula sa pinagtataguan ko. Tingin ko'y nawala ng ibang aswang. At ngayon ko lamang napagtanto na may maipapananggal lang pala akong kutsilyo sa kanila kanina. Kaya naman naisip kong gamitin ito ngayon. Nagsiangila ng mga aswang at nagkanya-kanya sa pag-alarma. Mahigpit ang pagkakahawa ko sa kutsilyo. Kaya naman ang mapansin kong papalapit na sila ay umatake na akong kaagad. Iwinasiwas ko ang daladala kong kutsilyo at kanya-kanya sa pagsilundagan ng mga aswang at humahangos na umangil habang tumutulo ang kanilang mga laway. Hindi ko tuloy alam kung sino sa kanila ang una kong susugurin. Napaigik na lamang ako sa sakit nang makita kong kinalmot na pala ako ng dalawa sa kanila. At pinaalalahanan ko ang aking sarili na huwag magpapatalo. Kailangan makaganti ako kagad. Tumakbo ako at ginilitan ng leeg ang isa sa kanila. Nagkikisa ito at mabilis na umagos ang dugo mula sa leeg nito. Ang iba namang aswang na nakita ang nangyari sa kanilang kasama ay nagkagulo. Hindi dahil nagalit sila sa ginawa ko, hindi nag-unahan sila sa paglantak sa kanilang kasamaan. Napasigaw ako nang makakalsikan ako ng sariwang dugo mula sa aswang. Mukhang hindi nga ako bubuhayin ng mga aswang na ito. Kaligayahan nilang kumitin ng tao. Kaya kailangan kong tatagan ang aking loob at tapangan ang aking konsensya. Natatakot akong makapanakit ng tao. Pero ngayon, kinakailangan kong patayin sila. Wala na akong ibang maisip na dahilan para huwag ko na silang saktan. Nangingig na inangat ko ang aking kutsilyo nang basta na lamang akong sugurin ng sabay-sabay. Sumigaw ako, ngunit hindi ko na sila nagawa pang saktan.
Sila man ay natigilan ng makita ang liwanag ng mga sasakyang paparating sa kinaroroonan namin. Mukhang dumating lang ang tubig na kanina ko pa pinagdarasal. Napayuko ako sa lupa. Makarinig ako ng putukan ng barko. Dali-dali kong hinila ni Rico na siya palang nagsama ng mga pulis sa aking kinaroroonan. Natagpuan nilang aking truck na nakahimpil sa hindi kalayuan. Mabuti na lamang daw at nabutan pa nila ako. Ayon kay Rico, ipinagbawal na pala sa mga motorista ang nasabing lugar na daanan. Pinamumugaran daw kasi ito ng aswang. Mga nilalang na walang pakialam, kundi kasiyahan upang kumitil ng kanilang biktima.